Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa pagtatapos po ng 2020 at pagsisimula ng 2021, maganda pong salubungin natin ang ganitong pagkakataon ng may galak at pasasalamat sa ating puso, katulad ng disposisyon ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos. Dala ang kagalakan at pasasalamat sa ating mga puso. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan, lalo na sa maraming beses na tayo'y nadala ng ating hinanakit, sama ng loob sa Panginoon dahil kulang tayo sa pananampalataya at tiwala sa Kanya. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa inuluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibintisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at pagliligtas. Naway purihin ka na mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak,
ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo si Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago ko po ihatid sa inyo ang mensahe ng Ama ng Archdiocese, Archbishop Gilbert Garcera, sa pagpasok ng taong 2021 at pagtatapos ng taong 2020, hayaan niyo muna pong sa ngalan ng mga kapatid na paring tagapaglingkod dito, kasama ko pong pari dito, Father Gerald, Father Froilan, Father Dennis, and Father Joseph, bumati kami sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Wala. Parang hindi tayo sasalubong sa bagong taon. Ano po? Kasama nating binabati po ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live, lalo na po yung mga nasa labas ng bansa na sa anumang kadahilanan ay hindi natin makakasama live ngayong gabing ito at makakasama natin sa kanilang tamang oras. Binabati na rin po natin kayong lahat. Ganoon na rin po ang deboto at lahat ng deboto ni Santo Padre Pio at yung mga kinabibilangan o kasapi ng parokya ni Santo Padre Pio. Sa dakilang kapistahan po ni Maria na ina ng Diyos,
meron pong nais na ipahatid na mensahe ang ama ng Archdiocese sa kanyang liham pastoral. Aniya, mga minamahal at ginigiliw kong mga kapatid sa Archdiocese ng Lipa, maligayang Pasko at masaganang bagong taon po sa inyo. Ang 2021, ang ika-500 taon ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas. Ito rin ang ika-3 taon ng paghahanda natin para sa ika-50 taon ng ating pagiging isang archdiocese. Ito ang taon ng yaman. Ito rin ang taon ng pagmamahal. Unang nakita si Jesus ng mga dukha. Sa Ebanghelyo, ngayong dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos, nabatid natin na pinagpala sa babaing lahat ang mahal na birhen bilang piniling maging ina ng kataas-taasan. Si San Jose, na isang karpintero, ay nahirang na maging ama-amahan niya. Kapwa sila mga dukha. Ang sabsabang sinilangan ay pagpapatunay na sila ay maralita. Nabatid din natin na ang mga pastol ay nagmamadaling patungo sa Bethlehem at doon nila nakita sina Jose, Maria at ang sanggol na si Jesus. Sangayon sa mga dalubhasa ng kasulatan, ang mga pastol na ito ang mga tagapag-alaga ng mga tupa na ginagawang handog sa templo. Nakakatuwa na ang mga pastol na ito ang unang niloob ng Diyos na makakita sa Kanya. Una silang nakamala sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang mga pastol ang isa sa mga maituturing na maralita noong kapanahunan ni Jesus. Sila ang mga aba, ngunit sila ang pinagpala at biniyayaan. Mapagmahal na ina si Maria. Kinikilala ng simbahan na si Maria ay ina ng Diyos. Pinararangalan si Maria bilang ina ni Jesus, Diyos na totoo at taong totoo. Itong kanyang pagiging ina ng Diyos ang dahilan ng pagtanggap niya ng iba pang mga espesyal na pribilehyo na tanging siya lang ang pinagkalooban. Ang pagkakalihi sa kanya ng walang kasalanan at ang pag-aakyat sa kanya, katawan at kaluluwa sa langit. Assumption. Kasama lagi sa kanyang pagiging ina ay ang kanyang kakayahang magmahal. Si Maria, huwaran sa kanyang pag-aaruga at pagpapalaki sa kanyang anak na si Jesus. Hindi din matatanggal sa kanya ang pag-aalala sa kanyang anak nung nawala siya at natagpuan sa templo. Labis din ang kanyang pag-aalala sa kanya hanggang sa krus. Tumangi si Maria sa sinapit ng kanyang anak. Ganyan ang simbahan. Nag-aalala sa kanyang mananampalataya dahil sa labis na pagmamahal. Kaya nga itinuturing natin siyang ina ng simbahan. Kaya marapat din lamang na maramdaman ang simbahan sa pag-aaruga. Si Maria ang ina ng mga dukha. Yaman ng Archdiocese ang mga dukha. Lumobo ang dami ng mga maralita dito sa ating Archdiocese. 49% of the 2.7 million Batanggenyos are living below the poverty line, sangayon sa partial survey result ng Philippine Statistics Authority. Mayaman tayo ngayon sa bilang ng mga dukha. Ito ay bunga at binuo ng mga nangyari sa atin nung nakaraang taon, 2020. Marami ang nawala ng tahanan at pagkakakitaan dulot ng pagputok ng bulkang Taal. Marami ang nawala ng hanap buhay at marami ang namatay dulot ng COVID-19. May mga bayang binaha. May mga bahay at establishmentong winasak ng malakas na hangin at ulan ng bagyong Kinta. Sinabayan pa ito ng sunod-sunod na mga lindol. Tectonic man o volcanic origin.
Ngunit hindi lamang kalamidad ang dahilan ng paglobo ng bilang ng mga maralita dito sa atin. Hindi natin maitatanggi na tayo rin ang dahilan. Sa kabila ng maraming pagtutulong-tulungan at bayanihan, may mga kababayan at kapatid din tayong nananatiling walang pakialam at sarili lamang ang iniintindi. Ayon kay Papa Francisco, unti-unti nating binubuo ang culture of indifference at ang throwaway culture. Sa taong 2021, the year of charity, is a perfect response of the Archdiocese. Sa buong Pilipinas, ang tema ay Gifted to Give. Ito ang hamon sa lahat. Magmahalan at ipamalas ito sa pamamagitan ng pakikipagkapwa dahil naramdaman nating maging kapwa. Sabi ni San Agustin, what does love look like? It has eyes that see the suffering of the poor. It has ears that hear their cry and appeal. It has hands that extends to reach them. It has feet that hastens to be with them. Isang magandang paalaala sa atin ang mga pananalitang ito. Sikapin po nating maging konkreto ang pagmamahal na ito para sa kapwa natin. Magbigay tayo ng lubos na walang hinihintay na kapalit. Maging mabuting kapitbahay or saints next door in the words of Pope Francis. Alalahanin natin na ang pagiging Kristiyano ay balansing pagmamahal sa Diyos at kapwa. Ito ang bagong utos ko na mag-ibigan kayo. Sa pamamagitan nito, malalaman ng lahat na kayo ay mga alagad ko. John chapter 13 verses 34 to 35. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon sa pagharap natin sa taong 2021. Lagda, Gilbert A. Garcera, D.D., Arsobispo ng Lipa. Tayo pong lahat ay magsitayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hangad nating maging makabuluhan ang bagong taong ito para sa atin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating bayan at sa buong daigdig. Idulog natin sa Diyos ang ating mga kahilingan at sambitin. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa bagong taong ito ay matulungan nila ang bayan ng Diyos na makalasap ng dalisay na kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang magsikap silang magtaguyod ng katarungan at tunay na kapayapaan sa ating lipunan at nang makaahon tayo sa hirap na dulot ng COVID-19 pandemic, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naatasang pangunahan ang pagdiriwang ng ika-500 taon ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas upang maisagawa nila ang tunay na masaya, makabuluhan at malalim na pagdiriwang para sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nababalot ng gulo ang buhay, lalo na dahil sa COVID-19 pandemic,
upang pagpalain sila sa bagong taong ito ng dakilang handog ng pag-unlad at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa bagong taong ito, upang lumago tayo sa pamimintuho sa mahal na ina ng Diyos at magtamasa ng kapayapaang dala ng kanyang anak, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagpala at bukal ng kapayapaan, isinugo mo sa amin ang banal na Espiritu upang mapuspos kami ng biyaya, ng iyong pagsubaybay at pangangalaga, at mamayani sa aming buhay ang iyong handog na pag-unlad at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakilagay na lamang po sa donation boxes na nasa harapan ng altar o ihulog sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain
po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo, maipagdiwang nawa namin sa ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang namin ang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad sa iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. ay manatili pong yun ang may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na tiliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makakaluhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen. Hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Para sa mga tatanggap na komunyon sa pamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos maipatong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Ala namin
Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng inyong sambayanan, kaming nagsasalusalo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga nasa kani-kanilang tahanan na hindi nakatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, atin pong darasalin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwalang ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Kita, na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kay Santo Padre Pio. Nagpalang Santo Padre Pio ng Petralcina, ang santo na makabagong milenyo. Ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan. Nauunawaan mo kami ng lubusan sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami ipamagitan sa makapangyarihan Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panininlang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna, sumandali para po sa mga patalastas. Matapos po ang pagsangguni sa mga pinuno ng barangay ng Santo Tomas na dadaanan ng Poong Nazareno at sa City Government of Santo Tomas at concerned city agencies noong ika-25 ng Disyembre at ang kanilang pagtanggi na tanggapin ang pagdalaw ng Poong Nazareno sa ika-2 ng Enero 2021 sa Padre Pio National Shrine dahil sa banta ng pandemya. Amin pong ipinagbibigay alam na hindi na matutuloy ang pagdalaw ng Poong Nazareno sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Humihingi po kami ng inyong pangunawa. Gayunpaman, maaari pa rin po kayong lumahok sa Misa Nobena simula ika-31 ng Disyembre tuwing ika-6 at kalahati ng umaga hanggang ika-8 ng Enero. Ang misa kung selebrada sa ngalan ng Poong Nazareno ay gaganapin sa ganap na ika-9 ng umaga sa ika-9 ng Enero taong 2021 sa pangungunahan ng lubhang kagalang-galang Gilbert A. Garcera, D.D. Arsobispo ng Lipa. Dalangin po namin sa Poong Nazareno at kay Santo Padre Pio na patuloy tayong iadya at gamutin sa anumang takot at pangamba natin sa buhay bunga ng pandemya. Ang Diyos ang palagi nating sandigan sa anumang laban sa buhay. Ang atin pong misa sa bagong taon, January 1, ay ang mga sumusunod: 5 a.m., 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m., 2 p.m., 5 p.m., at 6:15 p.m. Ating isasagawa ang blessing of religious article upang mapanatili ang physical distancing.
Hindi na po iikot ang pari upang magbisik ng holy water. Ang mga kasangkapan sa pananalangin ay nabindisyonan sa pamagitan ng panalangin na dinarasal ng pari. Mula sa altar ay dadasalin ang prayer of blessing at ang pagwiwisik ng holy water. Maraming salamat po. Ang lahat po ay magsitayo. Itaas niyo po ang inyong mga pabibindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang lahat ng dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo. Amen. Amen. Iyuko po ninyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon sa bagong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban niya kayo ng walang maliw na pananalig na pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Happy New Year po sa inyong lahat.